1 Corinthians 16:1, kasi dito is the collection for the Lord's people. So, ang ano niya dito sa verse, chapter 1 and 2, ang instruction kasi dito, now about the collection for the Lord's people, do what I told the Galatians churches to do. Ito yung instruction para sa mga Galatians, sa Galatians church, na magbigay sila para sa church. So, sa mga dati na tayong nanggaling sa church, di po ba? Ha? Nanggaling lahat tayo sa church. Sino ang galing dito sa labas na dati? Na walang church? Lahat tayo, di ba? Kahit sa Catholic, di ba, nagkukulit tayo ng giving. Yes. Pero tayo noon, kahit piso o yung 25 cents o yung ano, di ba yun ang binibili kasi maraming tao naman, that doesn't matter, no? Pero dito, na maging sa instruction sa Malakay, di ba, paborito naman sa Malakay. Kasi instruction ng Diyos ito sa pagbibigay natin para sa worker, no? Para sa church, para sa mga, no, sabihin na nila na preacher, pastor sa ngayon, no? Para may gagamitin sila to evangelize o share the word of God. Kasi ito yung purpose. Ang masama lang kasi ngayon, yung mga mananating church, yung pinaka-head, lumayaw. Yes, totoo yan. Tayo na nagbibigay, sinasacrifice yung tithes natin, tayo wala. Ang sarap yung pakinggan yung pangako nila. Now, when you give, Yes. yung pinaka-the best sa'yo, yung first, ano na lang yung, ang galing nilang mag-encouragement mag-encourage sa atin, di po ba? Na kung ibibigay mo yung meron sa iyo, yung the best sa iyo, God will bless you. Yes. So, para sa atin naman na nakikinig, ang alam natin is, kung perang ibibigay mo, ibibigay ng Diyos pera din. No? Kaya, kahit walang-wala tayo, yung sabi ko yung kami pa, yung kabataan pa kami, nung years pa kami, sinandangan niya yung yung lupay nila. Kasi yung pledge sa church, kasi mapamatay lang ng church namin kayo yung pledge. Eh yun yung pangako, yung mga blessings na binibitiwan eh. When you give your best, God will pour out blessing. Siksik, liglig at umabong. Tayo naman, umaasa tayo doon na mga, kumbaga, mga bulaklak o sweet words ng mga nagtuturo sa atin. Kaya, nakikita natin, hindi tayo bulak. Nakikita natin yung reality. Yung mga head, silang yung mayaman. Nakatira sa mansyon, ang daming sasakyan, at patutur. No? Tayo naman na members o mga workers, mga ibibigay natin yung the best. Mangungutang na tayo sa bangko para lang sabihin mo, oh, ako na yung train ticket ni Pastor. Oh, yun yung bisya. Yes. Pero yung utang mo sa bangko. Sila nagre-relax sila. Tayo kawawa magbabayad tayo ng buwan-buwan. Yun yung sacrifice natin ng mga worker dahil naniwala tayo sa blessing. Ibibigay, papalitan ng Diyos. Pero, pag pera nga, kasi kung yun ang mindset natin na kung pera ang ibinigay mo, pera din ang ibabalik ng Diyos tayo. Madi-discourage tayo. So, sabi nga dito, ibibigay natin para sa mga worker o nagtatrabaho para sa kaharian ng Diyos. So, for us na nakikita natin kasi nadi-discourage tayo, no? Nadi-discourage tayo. Pero dito sa Hong Kong, no, kung galing tayo sa mga churches, talagang pinuputok tayo sa tithes and offering. Di ba? Bakit? Maliit man yung lugar, yung space, malaki pa rin yung renta natin. Yes. No? Kaya kailangan pupukin tayo. Bago ka gamitin sa harap, bago ka magpagamit, kailangan tithers ka. For what reason? Dahil kailangan ng ministry ang renta. Pambayan. So, kaya lang minsan, nakaka-discourage, di mo ba? No? Na kahit may talent ka, gifted ka, hindi ka pwedeng gamitin. Yes. Dahil hindi ka na tithers. So, kailangan mong maging tithers bago ka gamitin ng dito sa ministry, sa church na pinuntahan mo. Pero kung titignan natin, nakaka-discourage, hindi ka aya-aya sa image of God. Though, sabi nga, bibigay natin para sa gawain ng Diyos. Kasi dapat sana, ang mga naiipon na ito, gagamitin lang sa mission. Sa pag-mission. Kasi ito ang
purpose eh. Para maipahayag ang salita ng Diyos sa mga lugar na hindi naaabot upang maipahayag ang magandang balita about the salvation. So yun yung purpose niya. So yung sabi niya kanina, generosity. Sa review lang ito. Ano ba sa Tagalog yung generosity? Kagandahang loob, kabutihang loob, ano pagkapagpaspalan, Yes, pagbigay. ano ba yung iba? Pagbibigay. So, generosity means a happy willingness to give your time, money, or kindness to others without expecting anything back. Ito yung yung kagandahang loob o pagbibigay bukas palad. It's about sharing what you have to help people. So when we hear the word generosity, hindi lahat ay about money. Yes. So what generosity looks like? So tulad ng pag-share mo ng pagkain mo. Yes. O kung mahilig ka naman sa laruan, i-share mo. Sharing your foods to others, giving your time to help someone, ito ay kasama na yun sa pagiging generosity o kagandahang loob. O donating old clothes, yung mga magbigay dyan, ng mga mga second hand, o pagiging generosity yun. So, or money to people who need help. So, pagiging kasama na yun sa pagiging generosity. Forgiving someone. You see? Pagiging yung pagpapatawad sa someone when they make mistake. No, kagandahang loob, kagandahang asal. So, listening closely when a friend feels sad. No? Ginasama din yun sa word na generosity. So, ang dami So, pag narinig natin yung generosity, hindi lamang pera. Pera na naman. Diba? Sa loob ng gawain ng Diyos, hindi lamang pera. Kaya nga sabi niya sa 1 Corinthians, ano ba yun sa kanina? Sa 1 Corinthians 9:7, God loves a cheerful giver. Pag magbigay tayo, so whether money, old clothes, food, encouragement, advice, ano ba, kung pwede nating ibigay natin ng pusang loob. No? Ibibigay natin from the bottom of our heart without expecting na kabayaran. Iyon ang generosity na sinasabi. Iyon ang generous giver. No? Pag magbigay tayo, huwag mo nang asahan. So, ganun din, when we give inside the ministry, in the church, when we give, huwag mo nang asahan, huwag mo nang computin. No? Kasi pag computin mo, ang sama ng loob ko, no? Lalo na, ang tagal ko sa ministry, tagal ko sa Hong Kong, no? So pag computin mo yung tithes mo, at talagang ang laki. Pero pag computin mo, masasaktan. Kaya kapag ibigay mo, huwag mo nang isipin. No? Kaya nga lang, yung sabi ko kanina, huwag nating isipin, kaya lang pag nakikita mo yung head mo, na ang sarap ng buhay, para tayong ahas na nagkukulog pa rin sa hindi mo alam kung saan nakukuha ng pambili mo ng breakfast mo kasi makuripot ang amo mo, hindi mo alam, wala ka ng kape, natitiis ka ng tubig, no? Dahil ibigay mo yon para sa Diyos, di ba? No. Kaya nga, ito yung sa atin na magbigay tayo, huwag na natin iisipin, no? When we give from the bottom of our heart without murmuring. Kaya ito yung sabi niya, a generous giver, no? Magbigay tayo pusang loob, walang ina-expect na kapalit. Na ay sa church, pero expect mo siyempre sa rewarder. Because God is our rewarder. He will reward us in His own ways. Not the ways of man, but in His own ways na hindi natin nakikita. So, ang dami yung testimony niya, no? Pero, lahat tayo may kanya-kanyang testimony when it comes to giving. No? Pero, huwag tayong magbigay dahil sa takot. Dahil yun ang pananakot ng mga churches. Mga leaders. Galing ako sa church, ang tagal ko sa church. Kahit ilan nung anak ko, dahil sa takot ko kasi sinasabi nila curse ko. Curse kung hindi ka magbibigay. Kaya maraming nagkakasakit sa pamilya mo, kahit nag-discrasya yung ganito. Kaya takot ako. Dahil sa takot, kaya ako nagbibigay. Pero wrong yun.
No? Hindi tayo pagpapalaki. Ibibigay natin na kasama na may takot o kaya murmuring, walang saysay. Kaya pag magbigay tayo kahit 10 lang, $5 lang, kung nagmula sa ating puso, God will bless you. Umaapaw na pagpapala ang dadaan sa atin. Kung lahat, help, money, encouragement, everything yun nabanggit ko kanina, kung ibibigay natin ang usap, ay without expecting sa tao na pinagbibigyan natin o pagbibigyan natin, God will reward us in His own ways. Kaya sabi niya, pagpapalain tayo, siksik-liglig na umaapaw na hindi natin inaasahan. So, yun lang yung short na ano niya about generosity. So, I hope na marami tayong lagi naman natin naririnig, no? When it comes to generous giving. From the bottom of our heart. So,